Ano ka ba? Kapatid ka ba niya o spokesperson? Gagawin ko naman lahat para sa kapatid ko eh. Okay. So, anong kailangan mo? Dadiretsahin na kita ha. Naikwento kasi sa akin ni Rebecca yung nangyari sa inyo kagabi sa bar na sinabi mo raw na hindi mo siya kayang mahalin. Totoo yun. Alam mo, ayoko maging brutal kay Rebecca pero she leaves me no choice. Eh, pinalabas ba naman niya na may relasyon kaming dalawa sa media? I mean, anong gagawin mo? Mark, huwag mo naman sana pahirapan yung kapatid ko. Devastated siya ngayon dahil sa mga sinabi mo sa kanya kagabi. Baka naman pwede mo siyang bigyan ng isa pang chance. Maganda naman siya eh. May breeding. At higit sa lahat, beauty queen. Alam mo, kung i-consider ko lahat ng sinabi mong criteria ni Rebecca, edi sana iba na lang. Ang daming magaganda dyan. Ang daming may breeding kuno. But the bottom line is, ayoko sa kanya. Mahal ko pa rin si Maida. Iha, ito yung mga gamot, mga antibiotics, saka analgesic. Dumi mo yan, continuous yan, ha? Yung mga ointment, wala pa kaming deliver. Bilihin mo na lang ito. Okay. Dok, paano ho yan? Wala ho akong pambili nitong ointment. Iha, hindi lang ikaw. Marami dyan. Malaking problema sa pambili ng gamot. Kung poproblemahin ko pati yung problema mo, tatanda ako. Next. Masyasya ka na, Iha. Salamat ho. Bakit ngayon lang kayo? May nasikaso lang ho kami, Manang Sita. Sige, maghahanda ako ng pagkain. Ako, Sir Donald, napakalaki ng Maynila. Paano naman natin hahanapin si Maita doon? Taga Quezon City si Mark. Diyan tayo magsisimula. Sigurado maaligid siya doon. Pero Sir Donald, tiyak na matatagalan tayo. Wala akong pakialam. Basta kailangan makita natin siya. Hindi siya pwedeng mapunta kay Mark dahil akin si Maita. Naman? Anong ginagawa mo dito? Anong pasensya na ho kayo kung nasigaw ako kayo ng isang araw. Pero kailangan ko lang talaga makausap si Mark. Bakit ba ang kulit mo? Wala na ho kasi ako ibang matatakbuhan. Si Mark lang. Hindi ko alam kung nasaan ang pamilya ko. Baka naman pwede kong makita si Mark. Sige na, bukas na magdrama. May trabaho pa kami. Teka lang ho, sir. Nagsasabi ho ako ng totoo. Si Mark lang talaga ang matatakbuhan ko. Siya lang makakatulong sa akin. Sakto na yun, hirap na ako dahil sa sugat ko. Kailangan kong bumili ng gamot, pero wala naman akong pambili. Kailangan kong hanapin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung nasaan sila. Ilagay niyo naman ho yung sarili ninyo sa sitwasyon ko. Wala akong kakilala dito sa Maynila, pati pamilya ko. Wala sila dito. Hindi ko alam kung nasaan sila. Alam niyo, sir, hindi ako nababaliw. Tignan niyo, Ay nako, may trabaho pa kami. Umalis ka na rito. Sige na, sige na. Morning, sir. Sige, sir. Pag sinabi ko sa kanya na ayaw sa kanya ni Mark, ma-hurt siya. Kapag hindi ko naman sinabi sa kanya, paaasahin ko siya. Sa tingin mo ba, magugustuhan na rin niya ako? Steph, ano gagawin ko? Marta, nawala na sa akin si Jessica. Ikaw ang pampalit niya sa buhay ko. kahit kailan hindi ako magiging si Jessica. Niluloko mo lang ang sarili mo. Love you, Maida.
Nakaagkas ka na. Pinapahirapan mo pa rin ang buhay ko. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang taong wala namang gusto sa'yo. Mo bang i-report sa mga polis o kaya pumunta ka sa TV stations tapos sabihin sa kanila na buhay si Maita San Miguel? Kaya lang, kinidnap ako ng lalaking nagdala sa akin dito.